Bully. Joke lang po ulit. Yes po, nung elementary days ko po, nabubully ako because of my physical appearance and hindi siya masaya like nung ginawa ni Nathan. Like yung to the point na hindi na siya pumapasok sa school kahit anong pilit na magulang. Yeah, the experience ko po yun. Ayun, Duna! Hello! Duna! Donna! Mahal ka namin ko. Yes, Duna. Nabuli ka ba o nambubuli ka? Nabully po ako nung elementary po ako. When I was grade 3 po, they're making fake stories about me po. And parang mini-make fun of me po. Ayun na po, masakit din po for me na nabubully po ako. Kaya marami po akong natutunan na lesson about this movie. Kaya I'm very thankful po na nagawa po itong movie na to. Okay. Shira! Ako po, I've never experienced getting bullied that or never din po ako ng bully, of course. Syempre, bullying, it's a really important topic talaga. It's very serious. And I had a friend na na-diagnosed with depression because of bullying. And of course, as her friend, I wanted to be there for her kasi super hirap talaga, especially she's going through depression. And ayun, bullying is really not a joke, kaya super may ara talaga yung to all of us, and especially mapapalabas ito sa mga schools, kaya makakatulong din siya for students. Okay, thank you. Bianca. Ako naman po, medyo hindi ko na po maalala. Pero when I was in grade school po, I also experienced being bullied because of my height, I guess. Kasi ngayon lang po ako medyo tumangka. Pero lagi akong pinagtatanggal ng dalawa kong sister. So yun po. Okay. Dwayne. Unfortunately, na-experience ko na rin po mabully when I was in elementary school. I was bullied because of my size. Kasi po nung grade 1 ako, siguro kasi laki lang ako ng mga dalawang 1.5 liter ako. Pero salamat naman po sa magulang ko. Lumaki naman ako ngayon. Thank you sa genes. So, yun po. Nakaka-relate ako sa iyo, Dwayne. Okay. Daphne! I actually experienced being bold. Kasi when I was bullied in elementary, in order for me na hindi ako mabully, I have to bully them. Yes, kasi like there is parang big boss sa classroom namin, and they hated me for no reason. And meron din silang kinakahate talaga na student before. And for me na parang naisip ko na parang hindi ako mabully din. Binuli ko din yung binubully nila. So as I grown up, na-realize ko, as I matured enough, na-realize ko na maling-mali yun. Kasi parang naging people pleaser ako, na ginawa ko yung ginagawa nila kahit mali. And yun, natutunan ko naman din yung mga lessons ko na mali. And I apologize to that girl who I bullied. And ayun po, na-realize ko naman na din po lahat. Yun, sobrang nakarelate ka pala sa pelikula. Yes na yes po. Kasi parehas ko pong na-experience. Okay, Janet! For me po, never pa po ako naka-experience ng bullying. And never pa rin po ako ng bully kasi po sa school po namin, I'm always friendly po and I'm always the one making everyone laugh po. Kaya sana po in the future and sa mga times po, hindi po ako mabully. Kaya sa mga students po out there na nakapanood ng movie namin, sana po makita niyo po yung effects ng bullying po sa isang tao. Kasi nakakasakit po siya di lang po sa physically, pero emotionally din po. Okay, ikaw direct, nung elementary ka or high school, nakaranas ka ba na i-bully ka o ikaw nabubully? Actually, bully po ako. Ay! Kasi nung elementary days ko po talaga, nung kabataan ko,
Actually, nagre-reflect po yung karakter dito ni Nathan na every time na nambubuli ako, nabubuli agad ako, instant karma. So ngayon, ginawa ko yung pelikula, binase ko yan sa mga, kumbaga sinulat ko yung kwento, binase ko yan sa mga experiences ko dati, nung kabataan ko. So ngayon, every time, kung mapapansin nyo, every time na nambubuli si Nathan, nabubuli din siya agad. So lahat ng mga nambubuli at nabubuli, may mga reasons kung bakit sila ganyan. So, nung kabataan ko po, bully po ako. Okay, thank you. Ang susunod naman na tanong ay magagaling mula sa DJ ng Barangay LSFM, John Pontanilla. Pinuntahan kita. Kasi nasa taas ka. Anyways, congratulations, Derek, congratulations, and to the cast. My question is, yung lahat ba ng cast nag-undergo ng audition or may mga handpick? Nagpa-audition po kami, pero may mga handpick po kami. May mga pinili po talaga ako. Kasi bago po namin to, bago ko ito pinitch itong story kay Attorney Alvin, sinabi ko na po na meron kasi akong binibuild, sabi ko nga binibuild na si Pochi. So sabi ko, okay naman sa kanya, no? Nakita niya naman kasi may mga followers na rin kasi si Pochi sa iba't ibang mga schools eh. So yun ang handpick ko si Pochi, and the rest, nag-audition sila. Yun po. Ayan. Anyways, si Pochi, kumbaga lagi na namin napapanood, and si Shira, and yung ibang mga cast, pwedeng introduce niyo yung sarili niyo, kung ano-ano na yung mga nagawa niyong mga pelikula, or paano ba kayo nagsimula sa showbiz. Mag-start tayo kay Jared. Hello po, I am Jared Miguel po, and nag-start po ako sa showbiz ko po before. I was only taking workshops po and acting and dancing po. And nung mas na-gets ko na po and na-realize ko na po na kaya ko na mag-step on sa showbiz, nag-start po ako sa mga commercials po when I was a kid. Pero nung time po kasi na yun, bigla pong nag-start yung pandemic, so na-stop din po yung career ko po ng being in commercials po. So after po ng pandemic nakita ko po yung audition po, or sama po ako sa audition ng Believe It or Not po kay Direk Errol. And that time po, feeling ko po talaga hindi po ako makukuha kasi it was my first audition sa mga movies, kasi before po never po ako naka-experience ng movies. So that time po, hindi ko po talaga in-expect na makukuha po ako. And ginawa ko na lang po yung best ko na that night. And sa awa po ni Lord, nakuha po ako. And thank you po kay Direk Errol for this chance po. So. Okay. Daphne! Saan ka nagsimula? Hello po, I'm Daphne Luis. I started, actually, unang-una ko pong labas talaga sa TV is yung sa Showtime, yung Especially For You po. I was like a searchy naughty that time, and hanggang sa lumawak na po yung source ko and connections po sa mga talent scouts or handlers, doon na po ako unti-unting lumabas sa bawat teleserye. Nag-extra na po ako sa both mainstreams, sa mga teleserye po nila, and nung nakita ko po yung isa sa mga nagbibigay po sa akin ng mga projects, which is si Sir Pao, which is thank you so much po Sir Pao for giving me this opportunity din po. And yun, nag-audition po ako dito, and this is actually my first movie po. And I do really thank the whole production, Direk Errol and Attorney, and Direk KJ for trusting me with this role po. And ayan po. Okay, Dwayne. Hello po, I'm Dwayne Garcia. Actually, hindi po talaga dapat ako yung actor. So sa family po namin, dalawa po kaming magkapatid. Ako po yung bunso. Yung panganay po, 20 years old na. And 2018 or 19 po ata yun, may JS Prom po yung older brother ko. And siya po yung nanalo bilang Star of the Night. And yung reward sa kanya is workshop po. So, nag-workshop po siya. Then, ako naman po, alam niyo naman po, bunso, makulit. Kinulit ko sila mommy and daddy. Sabi ko,
Mami, Daddy, gusto ko po mag-workshop, gusto ko kagaya ko si Kuya. So, ayun po, trinay ko rin yung workshop. And first workshop po ata po yun sa Star Magic. And yun po, nagustuhan ko yung acting. And then, nag-audition po ako sa mga iba't ibang project. Sa iba pong projects, nakuha po ako, awa ng Diyos. And slowly but surely po, hindi ko po namalaya, naging passion ko na yung pag-acting. And then, 2020 po, pandemic time, natigilan po yung acting ko kasi, ano po mahigpit po yung protocol ng pag-shoot during lockdown. Then, 2023 po, after 22, bumalik po ako sa pag-acting. And, crazy story po, nadamay pa po yung daddy at mommy ko sa acting. So, dapat po, naghahanap sila ng family para sa isang commercial. Then, nag-audition po ako bilang bata. Then, nakita po ng nag-audition sa amin. Yung mommy and daddy ko sabi, try niyo po kaya mag-acting, mag-audition din. And yun po, nakuha yung mommy and daddy ko. So, meron din po ako mga upcoming movies ngayon, which is Mind Over Matter and... Okay, thank you. Bianca. Hello po, good evening. My name is Bianca po. For me naman po, I started doing commercials. Like, I had a commercial po with Ladies' Choice and Sun Cellular. And actually po, this is my first ever movie. Okay, Duna. Actually po, wala po talaga akong experience until po na na-stand ko po yung Cloud 7. So, shoutout po sa mga rainbows dyan na pumunta dito. Isa part ako, dahil sa inyo, hindi ko to maaabot ng hindi dahil sa inyo. Kaya I'm very thankful po. Ganito po kasi yung story. Nag-post po kasi ako sa TikTok about Cloud 7 nung first stand ko po rin sila sa P-pop. And nag-boost po yung mga post ko about po sa Cloud 7 until tinanong po ng mom ko kung sino po yung manager ng Cloud 7. And sinabi ko po na si Sir J. Lyson and sinabi niya na hala, ikaw yung kinukuha niyo ng bata ka pa. So, may connections po kami between manager po ng Cloud 7 and ako po. So, doon po ako nag-start until kinuha na rin po ako ni Sir J as artist niya po. And pina-audition niya po ako sa GMA Sparkle. Then, without Derek Errol po na hindi ko po ito may experience kasi this is my first movie din po. Thank you po Sir Derek Errol kasi may na-experience na rin po ako as acting. Kasi wala po talaga ako experience as acting po. So, this is my first time po. So, thank you po. Thank you, Duna. At syempre, hindi pwedeng hindi magtanong ang mahusay na writer mula sa PEP, Romel Gonzalez. Hindi niya tanong sila. Hello. Nagulat ako ha. My first question is for Pochi. Pochi, isa sa tinilang eksena kanina yung swimming competition. Paano ka nag-prepare for that? Nag-workout ka ba? And after that scene, ready ka na ba na mas dadami ang may crush sa'yo? Actually po yung swimming competition, biglaan lang din po yun. Long story. Pero ayun po, nung high school kasi ako, nag-aaral pa ako. Varsity po ako ng swimming, so medyo napatigil. Pero ayun po, kinaya naman. So yun nga, nag-workout ka ba before that scene, preparation? No po. Siguro mukhang nag-workout, pero yung build ng body ko po, siguro because of training sa dance po. And yun nga, mas dami ang may crush sa'yo after that scene, reaction mo. Yes po, thankful. Thank you, Pochi. My next question is for Bianca. Bianca, nabanggit mo nga kanina na first film mo ito, di ba? Pero kanina parang komportable ka dun sa mga pambubuli mo. Na gusto ka na nga namin sabunutan sana kanina. So, my question is, may pinanood ka ba? Paano ka din nag-prepare na? Mahirap yung role ng bully ha. Hindi basta-basta na itatawid dyan, lalo ikaw first timer. May pinanood ka ba na pelikula o may pinagayahan ka?
Hello po, good evening po. Grabe, no? Natalo niya yung isa. Yung isa kasi laging nag- I got it from Yun nga eh. dramas. Yung mga Hindi, movies wala. like hierarchy. Mauna lang. Walang discount So, yan. sila po yung parang grade ko kung paano po Baka gusto nilang ano. So, hindi ka ba nahirapan na bully ka agad sa first film mo? Baka pag lumabas ka ng mall or somewhere, may mga away sa'yo. Actually, our call time was 4 a.m. in the morning. So, we have to shoot like 6 a.m. So, starting up our shooting, high blood na po ako agad. Like, kailangan ko na po magtalay. So, nahirapan din po ako. Kasi po, after like ng shooting, kapag lagi pong galit, after po, ang sakit na po ng ulo ko. So, yun lang po. Salamat po. Ayan, thank you. And congratulations. Ano nila yan eh. Yan ang mga tirahan nila sa Thank you, hanggang, Romel diba? Gonzalez! Ang susunod na tanong ay manggagaling kay Josh Mercado ng ABS-CBN.com. Buti nung makita niya. So talagang ano, Hello, my question is for Direk. Pwedeng pakikwento lang yung ano yung itsura ng set niyo with these young stars? Masaya ba or how did you direct them? Ano yung mga instructions mo sa kanila? Ayan. Yung sa set namin, una kasi syempre napakahirap kasi i-direct talaga yung mga bata. First time lahat sila first time. So kahit nakapag-workshop kasi yung mga yan, iba pa rin kasi yung acting on camera. So yun ang pinakamahirap, yung mga blockings. Actually, inaamin ko may mga parts dyan talaga na nagmumura ako. So, hindi ko sinasadya na magmura. Pero syempre as a director, may kailangan kami tapusin, may hinahabol kami. Naiintindihan naman ng mga bata yan. Actually, maraming bata na umiyak sa akin during shootings talaga. So, maraming bata na umiyak. Pero hindi ako ganun eh. Sa set kasi namin, happy set lang ako, tawanan lang, ini-enjoy lang namin. Pero dito kasi, ang hirap mag-direct ng first time. Halos lahat sila first time lahat eh. So parang pag may eksena na kailangan seryoso, minsan natatawa sila, doon ako nagagalit. Pero okay naman, masaya at hindi lang namin basta nairaos to, pero natapos namin ng maganda. At very thankful ako na proud si Attorney sa naging outcome at very happy po si Attorney. And how do you feel na ikaw yung pinagkatiwalaan ng PQ para sa pagbabalik nila with your Believe It or Not? Yes po, syempre po. It's an honor po talaga. Yung great privilege po na pinagkatiwala sa akin to ni Attorney. April po, nung nag-meeting kami, nag-pitch ako ng project ng concept sa kanya. Nagustuhan niya. Actually, ang dami nga naming line-up na gagawin. So, ito muna yung gagawin namin. Unahin namin to. So, sabi sa akin na to, titignan niya kung okay daw yung magiging outcome ng pelikula at magiging happy siya. So, malaking pasasalamat sa tiwalang binigay sa akin ni Attorney. Okay, thank you, Josh. Ang susunod na tanong ay